Ano topic natin, pre? May naisip akong topic. Relationship din siya. Pero gusto ko lang hingin yung opinions nyo. Napanood niyo ba yung Friends? Oh. Alam niyo yung nangyari kay Rachel and Ross? Yeah. So, yung for the benefit of JP, kung di pa niyo pa alam na nangyari, they had a relationship, si Rachel and Ross. Nagkataon na they had a fight. Tapos, when they had a fight, may pinagsiselosan si Ross kay Rachel. Nagkataon na after si Ross kay Rachel, may guy na selos si Ross doon sa guy kay Rachel. So, nung iwalay muna sila para to cool down, Ross called Rachel. Tapos, nagkataon na yung pinagsiselosan ni Ross nandun sa apartment ni Rachel. Wala namang malicious intent. Just co-workers lang talaga sila. Okay. Siya. Pero Rachel lied na andun siya para hindi magselos si Ross. Kaso, nagkataon na narinig ni Ross yung boses. So, para... Rachel lied nung wala yung guy doon. Rachel lied, wala yung guy doon. Okay. So, pero narinig ni Ross yung boses ng guy sa phone. Okay. So, parang nagkaroon sila ng break. So, nag-break sila. Si Ross, nagpakalasing one night. The same night, nagpakalasing si Ross. Tapos, may nakita siyang girl, nagipag-sex siya. The next day, gusto magkapagbalikan ni Rachel and ni Ross. Si Ross, ayaw sabihin kay Rachel na nagpag-sex siya sa iba. Pero, para maging clean slate, para maging maayos yung relationship nila, Ross had to tell na nakipag-sex siya. Tapos, kay Rachel, cheating siya. Ang tanong, cheating ba siya? Technically speaking, kasi diba, they went from cool down to break. Laga. And, if this was a girl na Ross knew before they break up, I would consider that cheating. Pero since this was a total stranger, parang one night stand, at break sila noon, technically, he didn't have feelings for that someone yung time na sila pa ni Rachel. So that's not cheating. Technically. Kasi break sila eh. It would be cheating if may feelings na siya habang sila pa ni Rachel. Tapos nung nag-break sila, saka na pag-sex. It's mo. I don't know. Sige lang. Pero it still feels wrong para sa akin. Technically na, speaking from a technical point of view. So yan. Feels like, both sides yung malay dahil hindi naman sila matiwalay. I mean, sila ba talaga? Nag-break sila talaga. Nag-break sila. Nag-break sila. Bigyan mo muna ng panahon muna. Kasi bawal yung bigla ka maghahanap ng kapalit na ganyan. Parang respeto na rin dun sa... Parang 3-month rule. Yan, parang 3-month rule. Feeling ko ang isip niya is revenge eh. Yeah, diba? Exactly. Ganon. Pero I feel like you should have been the better man. Tayo. For me. Technically, it's cheating while at the same time it is. Kasi tama din si Rachel eh. Pero kung Rachel's end naman, dapat hindi siya nagsinungaling. Ikaw, JP. Sabi na lang pareho eh. Parang, yung make sense na, okay, sure, nag-break daw. Break nga ba sila, di ba? Break sila. Yeah. So, technicality term, in technical terms, yes, okay yun. Pero, yeah, out of respect, parang being drunk is not an excuse. And then also, lying is also not an excuse. Yeah, lying to protect the other one is also not an excuse. Sila may mali. Yung tanong is, yung act ba ni Ross, cheating siya? Kasi, yung act ni Rachel, nag-lie lang siya para di magselo si Ross. So, kumbaga, yun yung factor kung bakit siya nag-cheat. If that's the case, it's cause and effect. Ross cheated because Rachel lied. They're both at the wrong. Diba? Kung isipin mo in technical terms, kung hindi talaga sila official, there's no cheating if they're not official anymore. On technical terms tayo. Cheating only happens if cheating exists. Well, I'll say this. Cheating would be a term that exists in a relationship kapag there is a relationship in the first place. And ito naman, cheating is hindi siya lang in terms of sex. No? Cheating is also having feelings for another person while you're still with another person. Kaya tinanong ko kanina kung total stranger yan. Kaya technically talaga, hindi siya cheating kasi he never had feelings for that person before they broke up. Parang nakita lang niya yun, decided to have sex, that's it. Let's change the facts. What if
nag-break kayo for a week, pero may intention pa rin bumalik. Kaso, dapat ginawa hindi break ang tawag doon. Cool down yun. Ang ginawa ni, let's say, nag-cool down or nag-break. Kaso, ang ginawa ni Ross, meron na siyang dating kakilala, friend niya, and they had sex once. Tapos pinagsisihan niya agad. Tapos friend niya. Friend niya. Oo. Hindi siya to stranger. Friend niya. And he had feeling for that friend? No, walang feelings. Pero friend niya. Friend nila ni Rachel. Pero why would you do it in the first place? Kung friend yun. Yun niya. Yeah. Yun niya. So, the question is, was that cheating? Yeah. Yeah, feeling ko yan, cheating na yan. Yeah. Still cheating. Kung cool off lang kayo. Yeah, kung cool off siya, it's cheating. Pero if total break, then that's not cheating because there's no relationship in the first place. Hindi. Kasi nung sinabi mo po ng 1 week na break, hindi break yun eh. Kasi binigyan mo lang ng time frame, cool down lang yun. Hindi yun break. Pahinga lang kayo. And if you go to someone else, kapag nag-cool down kayo, that's cheating talaga. Okay. Dagdagan natin yung facts. Let's say, hindi siya cool down. Break siya. Yung isa, yung nag-cheat, may intent siya bumalik. Yung isa naman, may intent pa rin siya bumalik, pero hindi niya sinasabi. Cheating pa rin ba yun? Hindi, kasi break na sila. Nag-break na sila. So, pag break na sila, cheating pa rin yun. Anyway, cheating siya. Yeah. Kahit Wait. break na. Yeah. No. Kasi break na sila eh. Hindi, pag break, hindi. Even for a week. Break. If break, not cheat. Yun. That's. Hindi kasi, define break, Paul. Yun dapat mo nang ginawa mo. Define break. As in, kapag break, wala na dapat parang balikan. Kasi kung may intention magbalik, cool down lang yun. Hindi. Yung intention ng bulakan, sa kanya-kanya lang yun. Walang specifically sinabi. Hindi nila pinapaalam sa isa't isa. Hindi nila pinapaalam. Pero internally, gusto nila makibabalikan. Kumbaga, ang cool off kasi, ang difference sa cool off, pinag-usapan nyo na let's just take muna i-break, pero babalik lang naman kayo sa isa't isa. Pero sila pa rin. Pero sila pa rin. Ang break naman, walang kayo. As in, walang kayo. Then it's not cheating. Hindi sa cheating. Dahil 1 week lang nangyari yun. Kumbaga, nagkipag-sex kayo within that week. After a week, nagbalikan lang naman kayo ng ex nyo. So, kung kayo yung girls, Hindi. kung kayo yung Kasi I think argument mo dyan, Paul, is the week time eh. It doesn't matter if it's a week, a day, or a month, a year. Kung yan, nag-break kayo for a year, kung break kayo ng 1 year, whatever happens in that year, Relevant na yun. it's fair game. Oo, it's fair game na. Kasi wala na kayong commitment to each other. Parang yeah, ganyan. but a lot can happen in a year. I'm limiting it only to a week. Regardless of the duration. So, kung kayo si Rachel, bibigyan niyo ng whole pass si Ross. Yes, because technically, we are not committed to each other anymore. Dahil napag-usapan na okay, break na tayo. So, wala na akong pake kung ano mang ginawa mo for the next few weeks. Or next few days, or next few seconds even. Days. Seconds. Even seconds. Kasi din pag-usapan, I mean, confirm na. Like, it's just 1 or 0. It's either break or hindi break. It's either Kasi we're speaking from a technical Pero when emotions come into play, yes, cheating na yan. Diba? Pero yun nga, me and JP are speaking from a technical pero yun nga, when the emotions come into play, which the will, that's cheating. That's tension. Emotionally speaking. Emotionally speaking. Okay. Kasi it took us an hour kami ni Ray to debate about that. Oh my God. Bakit? That's for me life, mali. Nung sinasabi ni Paul na Rachel, he actually needed Ray. Kaya pala. Debate lang naman, di ba? Wala namang something. Hindi, debate. Walang something. Debate lang yun. Actually, nagigip pa ako sa kanya ng consent eh. Sabi ko, pwede ko ba to i-bring up sa podcast? We're going to assume na Ray will be listening to us for sure. Pero, nasa side kayo ni Ray. Parehas kayo ng opinion. Ray, bakit ano ba yung sign ko, Paul? Technical si Ray? Si Ray kasi more on... Wait. That mean technical speaking din. It's not cheating. Technically speaking. Ako kasi, emotionally speaking. But emotionally speaking, it is. Yes. It took us an hour from TV to Legazpi to talk about that habang nagdadrive ako. Ganda nung debate namin eh. Lawyer nga kalaban ko, pre. Ang hirap argue eh.
Daming evidence. Brain lawyer yan. Technical yan magsasalita, Paul. Yeah. Pamanalo yan. Yun yung sabi ko kay GP kanina. Well, actually wala nang panalo si Paul eh. Kahit ano po yan. Kaya, Okay, next topic. Anong topic na may alam kayo? Pero wait lang, kung wait lang. kanina si Amy, gusto rin niya itong debate. You were debating on the assumption that being yung state of being on a break or yung cool off ay excusable. What if it's inexcusable? What if in a technical realm, being on a break or cooling off is negligence of duty, negligence of... Ayun yung thesis. Thesis discussion na yan, Docs. Hindi na yan podcast discussion. Next topic na. Masteral na to. Pre, ang ganda na tanong mo. Kaya lang, Kaya bobo ka eh. Bobo kami lahat. Diyan sa Paul. Wag yung dami sa religion sa Paul lang. Wait, Jomar. Ayun. Ayan na si Jung. Si Jomar. Hello. Yan. Kumusta? Man, Ano, dating listener, may masasabi ka sa aming topic na yun. or kung meron kang i-add na topic sa ating sa podcast. Yeah, ituloy mo na yung topic na no. Tuloy lang ba yung topic? In short, relationship. Cheating ba siya kung 1 week kayo nag-break? Tapos nagbalikan kayo? Yun lang. Nag-break tapos naghanap pa ng iba or hindi? Nag-break, nagipag-check ka sa iba, tapos nagbalikan lang kayo. Pero in 1 week lang. Span of 1 week. Siguro. Cheating na rin. Sa may agiyo, pero inupukasan, ibang mura, ilala. Tapos babalik ka din lang sa dati. Parang nag-cheat ka lang. May girlfriend ka na, Jobs? Wala nga. Welcome to the club. Ay, sorry. Hindi pa tayo. Ako rin mo isip ang with JP. Gana pa kasama dito eh. May kasama si JP. Hindi na ako mag-isa. Dito lang sa puro jokes. Alam mo niya eh. Okay, lipat tayo ng podcast. Singles versus Singles versus in a relationship. That's a new topic. That's a new topic. Sila 4v2. Tayo nga, lugi sila, wag na. Hindi, pero Jums, di pa tayo nagkakilala pero ako po yung lagi na papagtripan dito dahil single. Dalawa na tayo. Salamat sa pagsalo. Grabe meron mo. Si Kelly din naman Tanong natin si Jom. Saan ka naghahanap ng girlfriend lately? Sa Pornhub? Sa Hentai Dams. Ano yung mga may na pinag-aaway? Lalo ko yung mga nagkaroon ng ex. Ano ko yun? O yung mga sa pink-pocket, single tayo. Ano mga may pinagawa niya? Break no or ex? Magsusurvey ka ba? Paul? Kasi dito tinatanong ko, saan ko yung gano'n nagkataon? Go ahead, Paul. Kumakita ako. Kasi nandito yung di ko pag-usapan. Nakatutok yung mo rin. Tinutok ka ng parang. Sarado. Bantay sarado ko na. Hindi. Sige, ako na lang maging first. Ano yun? Ano yung tanong ko yan? Ano yung Pinagawayan? may na binagaway? Kung saan kayo nagkakataon? Well, ako bago lang kasi ako. Kasi first relationship ko, usually ang pinagawayan namin yung mostly my part. Yung hindi ko pagkakaintindi or yun nga, parang kabanuan ko pa sa relationship. Balok, uy! Tagot sa Dax. Laro lang. Pero over time, getting better. Yes, really. Mas pala rin naduduko po. Tapos dahil lagi sa proper communication. Ba si Amy ba na kailan? Ilang boyfriend mo siya before yun? 4? Actually, may topic ako. May topic ako na I think magigain kami ni Paul. Tingin ko. Alam ko na itatanong ko. Pero sige, tayo muna. Ano yung pinag-away ni Paul? Full imagine. Pinag-aaway namin. Simple as like halimbawa, skincare paggabi. Here, since madumi ang mukha, di ba dapat usually nag-iilamos, toothbrush, ganyan. Nag-toothbrush ako, Okay. pero tinatamad ako mag-ilamos. Mga ganon lang naaway, na akala ko hindi siya big deal. Tapos, Pero major si Ray na hindi ka nag-scrub sa mukha? Mga ganon, mga simpleng ganon na away ng mga mag-asawa. Parang magkano ka nga, mag-ayos lang, mga ganon. Yung mga malalalim namin na away, matagal na eh. Pero hindi namin pwede pag-usapan yun. Ayaw namin balikan yun eh. Di, ano ba yung pinaka-mating na di mo naman
yung kaya mo pag-usapan, ano ba yung pinakamalaking naging away niya? Something sa relationship or Anong kaya pag-usapan ni Paul? or di Doon yung kaya pag-usapan yung mga nangyari eh. So, yun doon tayo sa mga past niya. Huwag tayo sa past, pre. Remember, may possible listeners tayo dito na Pre. mga madalo tayo. Pre. Walang ganyanan, pre. Plus, marami akong alam. Yun din. Umalis ka. Si Dax, may alam din yan. What about yung alam natin lahat? Hindi. Starts with an E. Iyan, paki-edit. Papa-unsubscribe ko na nga si Reiki yan. Tax pala. Hindi, di pwede si Dax, pre. Papaluin Siguro, code name na lang. Si code name. Magandang code name. Codename Charmander. Ayan. Code name support na lang. Charmander, tsaka... Nag-iisip ko talaga ng codename, putik yan. Sabihin mo na. Magandang code. O Rachel. Codename Rachel. No. And Ross. Ross and Rachel na lang. Ross and Rachel. Para... Gusto mong Paul and Rachel. No. Okay. Look in there na lang. Okay. Tangina, magkapatid. Incest na ito si Ian. Barney and Robin. Yeah. Okay, Barney and Robin would be nice. Yan, sige. Barney and Robin. So, di ba si Barney, he's a stud. Di ba may pagka-player si Barney? I'm not saying na player si Barney. Oh. Let's say sometimes na Barney gains attention involuntarily. Parang gano'n. And then Robin, quit si Robin. Ano, Dax? Scenario. So yun nasa office yung dalawa, si Barney tsaka si Robin. Tapos may co-worker si Barney na babae na parang attracted kay Barney. Tapos si Robin, what if ano masabi nyo, masabi ko nagalit siya kay Barney? Barney involuntarily gained attention. Parang gano'n. Well, involuntary eh. It's not Barney's fault. Na stud siya. And I mean, alam ni Barney. attraction is subjective. Subjective yun dun kung sinong na-attract kay Barney. Hindi naman kasalanan ni... Kung si Barney did it in a way na parang deliberately attract them, yun, dun siya yari. Pero kung wala naman siya ginagawa, like, dumaan lang siya sa paninong part ng person na yun, tapos na-attract yung person na yun, walang ginagawa si Barney, wala kasalanan si Barney. Parang illogical yung galit si Robin pag ganun. Or Robin may be the type na yung insecure type na kailangan mo lang siguro i-reassure pag ganun. Yeah. Pero in no way may fault si Barney. Hindi niya alam. Hindi niya rin alam na dito sa si Robin. Nagulat lang siya. Yun yung away. Parang nagulat lang siya parang cold shoulder na or pinapasik. Oh shit. Si Robin ng damit o si Barney? Si Robin yung malamig. Si Robin malamig. Yun yung pakakainindi ko kay Dax. Tumahilig si Dax. Baka narinig, friend. Para kung ex ang involved, may nasi-share ako. Pero sige, ikaw muna. Hindi, wala naman ex. Parang wolf secret ang mawaway na from. Yes, po yung verification nito. Kasi nga, pareho magsalita minsan. Diba? Parang may type na hindi niya nagugustuhan yung yung mga wordings ko niya. Pero random kasi diba naman kasi yung humor ko rin. Pag meron siyang, minsan naman lalabas sa kanya pagiging dark. Alam mo naman dark humor ba niya? Ano yung niya? Ano yung take niya sa dark humor mo? Yung weirdo niyo. As in, seryoso siyang galit na weirdo kayo? Minsan naman, pa-joke. Minsan naman ayaw niya talaga. Depende. Kasi ako hindi ako nag-share kay Ray ng dark humor ko. Hindi pala. Bro, hindi. May times lang. May mga selected lang na dark humor na sinasabi mo kay Ray. Cool na. Mga jokes natin Mga jokes natin sa GC natin. Ewan ko kung sobrang dark ko na hindi ko na Ano imagine, dandahanin mo. Paano kung dandahanin? Si Ray kasi, alam niya na meron akong dark humor. Hindi. Ako din. Alam ni Amy na may dark humor. Okay. Pero ba ano rin si... Mahilig si Amy sa dark humor.
Okay. At least meron kayong Walang problem doon. no problem. Kami hindi. Hindi masyado serious sa dark humor. Pero naiintindihan niya yung dark humor. Hindi ko lang sa kanya gino-joke that much. Kasi hindi niya nagigets minsan. Pero I'm not sure kung bagong topic. Hindi. Same topic. Pero, have you ever experienced na cheat kayo? Yes. Nope. O yun. O, si Jomar na. Great answer for me. No? Jomar! Ano ulit yung tanong? Na-experience mo na bang ma-cheat ka? Kwento ko ba? Ikaw, tol. Kung baka sa'yo mo na narinig ko naman na tao, siguro pa rin mga po. Sili mo na lang pre, may alak tayo. Di kasi noon, nag-aaral pa lang ako sa Caloocan. Yung girlfriend ko nandito sa Vizcaya. Parang 2 taon din ata akong nag-study sa Caloocan. Tapos, kinunsyaba ko yung kaklase niya na hindi ko sinabi uuwi ako. Ngayon, pag-uwi ko, kinunsyaba ko yung kaklase niya. Nakahuli ko na may iba. Oh, so. Halos marang kabababa ko pa lang noon, kita ko na. Saklap pre. Latest next mo yun? Next mo. Previous pa. Previous pa. Si ano ba yan, Dom? 8? Okay. Oh. Ano yung topic mo, Majin? Ano? Well, simple lang yung tanong. Hindi siya topic eh. Question. Parang nanghihingi ako ng tips. Paano manuyo? Alam ko gusto ko eh. Paano manuyo? Paano manuyo ng babae? Paul minsan. Paano manuyo mo? Hindi eh. Iba yung pagnuyo ng babae eh. Kaya ba manuyo sa... Different beast ang babae. Iwi. Sabihin mo hindi porn. May distinct personality sila pagdating sa ganyan. Depende sa paano mag-soy ko. Minsan kasi yung mood niya na, di ba? Nakadepende sa mood. Lagi naman depende sa mood. Pero pag di ka vocal type na na tao, gawin mo na lang. Parang physically mo na lang siya. Di ba kayo, Dax? Di kayo ni-imagine? Hindi kayo masyado vocal? Hindi kayo vocal, pag alam mong ganyan, bilang mo na lang siya ng trick. Basta ng bubble tea, wala rin pagkain. Dapat pala si Ian, tinatanong natin dito, Majin. Igala mo na lang sa... Kahit yung sabon mo. Kung parang may pakit pa minsan na doon naman gano'n naman. Daan mo sa gano'n. Patawanin mo. Ako din. May mo patut ng bomba. Tapos kanta ka. Patawanin mo siya. Pag napatawa mo laptop, alam mo tapos na yung away. Doon kayo Laughter. Tapos may hirap patawanin. Nakasan mo pa. Tapos sinapa ka. Huwag mong nakasari kasi. Huwag pakasar. Kayo ba JP Jobs? Paano ba kayo manuyo pag if ever may magka-girlfriend kayo or what? I have zero experience. Why are you asking? Ano ba nilito man? You need to have a girlfriend to manuyo. Seryoso, Paul. Pwede si Jomar tanong Stop it. Ano yung bundok niya, pre? Yung ano? Kainin mo yung gubat niya, pre. Gago. Pakita mo sa kanya paano ka ba't sa Di minsan kasi ang sorry hindi enough eh. Paano mag-sorry? Yung sorry po. Babe. Gago na. Di dapat na pagsalo. Dapat nasa loob. Yung sorry mo. Helicopter time. Di dapat na pagsalo. Yung Dapat nasa loob. Yung sorry mo. Helicopter time. Di dapat sa loob mo. Hindi labas sa loob. Dapat yung minute talaga na sorry lang. Sorry lang. Wala nang pero kasi walang ganun na. Yun yung nagagawa ko minsan kaya nag-escalate pa yung ako. Tsaka minsan, well, all the time pala. The best apology is change behavior.
Minaw ko muna kung mahal makawala. Oo. Hindi, ito pala, ito. Follow-up question dyan. Do you let it cool down a bit? Kunyari, let a few hours pass or talagang pag-usapan nyo, sorry ka kaagad? Kahit may... Pag maliit lang, yung Away. Siyempre, mag-sorry ka na lang agad. Pero pag yung, alam mo yung malaki pinagawa yun, ayaw mo muna siya na makapahinga na konti, makahinga na konti. Kasi pag yung nag-sorry ka agad, parang sinasabi mo lang na para matapos na, hindi na kayo mag-aaway, ganun lang yun. Para wala nang pag-aawayan. Pero pag major fight, inahon ka muna konti. Share ko lang. Yung tatay ko, may ano siya sa amin, may certain treatment siya sa amin dati. Sergeant? Although father to son relationship yun, ikabot a relationship. One time, parang may nagpasokay kami ni DJ. Tapos yun, parang gabi na yun, tapos napagalitan kami na medyo mataas yung boses niya. Tapos kami nakiganak na sa kama, patulungan niya ako, pinapagalitan pa ako. Tapos lumabas sa kwarto, sarado yung pinto. Tapos bukas agad ulit ng pinto, nag-good night sa amin. Tapos sarado ulit. Parang point ko lang, kahit nasa okay, it's worth na papala mo sa kanya na okay pa kayo. Yeah, that's a good point. Kahit di pa ninyo na-resolve yung away, at least mapala mo na Still here. gusto mo ma-resolve. Oo. Tanga na Dax, nakakayak yun ah. Wait. Kasi hindi kasi yung nangyawin siya. Pwede kita pag-usap. Nagalabas na ng baril. Nanilig ko na si Jack. Nanilig ko siya, pero napag-usapan. Dali. Pinag-usapan. Itanong nyo na lahat. Grabe po. Tiger, magaling labas lahat nyo. Tiger. Doon naman tiger. Back to the topic. Topic. Actually, yung tatay ko nga, di ba, tulog na, gabi na, pinapagilitan niya kami. Kami medyo mabigat yung loob namin kasi nga may ginagawa kami. Tapos galit sa amin, patay namin. Tapos yun, yung feeling na bigla siyang nag-walk out sa room, nagalit. Tapos pumasok ulit sa room para na mag-good night sa amin. Para nawala yung I came back to say good night because I don't want to Rajan, kaya niya matulog na magkagalit kami. O mga ganun, parang kung sa relationship, di ba, kami ni siya, magpalisin kami. Pag may away kami na medyo malalim, yung tipong i-kiss ko man lang siya sa ulo bago matulog kahit alam kong galit pa siya sa akin. Kung si Rayet, sinampal na ako. Bakit physical pa si Riz grabe ka. Hindi naman, joke lang. Pero napakagandang tip. Parang it's the metaphor for leaving the door open para sa kanya. Pero may tanong ako, Dax. For example, sobrang lalim ng away, nakalibin kayo. Di kayo napapansinan? May umabot sa ganun na point dati. Damn. Pero hirap yung Docs knowing na gaano kaliit yung space. Hirap lang. Fucking challenge. Grabe yun, Dax. Yan yung maganda sa maliit na space na pilitan kayo workout yung issues ninyo. Hugas ang plato si Dax. Hugas ang plato. Sige man, atin, closer mo na. Kala ko pinagalitan na nito Pinagalitan niya, bugas ka na. I think kayo pinag-uusapan. Maji, closer daw. Closer? Paano ba closer? Oo, paano ba i-close itong podcast na to? Paano ba? Napakailangan ka naman ng closing mo. Salamat po sa additional there's for sponsoring. Wait lang, NordVPN. Wait lang. NordVPN for sponsoring this podcast, even though we weren't contacted. Use NordVPN, use code Principian to get 0%. Pasalamat po kami sa listeners namin kahit sobrang haba ng podcast namin. This has been your host, Vanguard Spray 24, Daxarap, Principian, JP Almonte, Jones, and Majin Bay. Shoutout kay Kenny na this has been
your first episode of our podcast, Supportcast. Use code POLSUPPORT at select clinics to get free circumcision.